makikilala mo rin yung taong mamahalin ka ng tama, katulad kung paano mo siya mahalin. Yung hindi ka kailangang maghabol, yung hindi mo kailangang ipilit, yung mamahalin ka katulad ng paraan kung paano ka magmahal. Yung effort mo, babalik sa'yo. Yung time mo, rerespetuhin. Yung puso mong buo mong binigay, aalagaan at hindi sisirain. At kung hindi pa ngayon, okay lang. Hindi ka nahuhuli. Sadyang may tamang panahon para sa totoong pagmamahal. At sa oras na dumating siya, maiintindihan mo bakit hindi naging kayo nung iba. Diba? Hoping and praying, manifesting and claiming tayo doon sa mga taong kayang mag-reciprocate ng pagmamahal na binibigay natin. Because we all deserve to be loved. Diba? Huwag niyong pagkaitan yung sarili ninyo ng pagmamahal. Huwag kayong masanay na kayo na lang ang nagbibigay ng pagmamahal. Okay? Huwag kayong masanay na kayo lang yung nagtitiis, kayo lang yung nagsasacrifice, kayo lang tumatrabaho ng relasyon ninyo. Hindi ganun yun. Yung totoong pagmamahalan is give and take. Hindi yung ikaw at ikaw na lang ang nag-give tas wala ka namang nakukuha. Hello? We are humans. Hindi naman tayo mga robot na kahit hindi mo mahalin pabalik is nandiyan pa lang. Hindi tayo mga gadgets na kapag iniwan mo lang dyan, isihintayin ka lang din niya pabalik. Hindi ganon. Tayo ay mga tao, meron tayong nararamdaman. Kaya ang tendency natin, pag nagmamahal tayo ng sobra-sobra, we get frustrated pag hindi natin yun nakukuha pabalik. Hindi ko rin sinasabi na magmahal tayo ng iba para may ibalik sila sa atin kasi hindi na love ang tawag doon. Ang tawag doon, negosyo na. Because you're just investing sa tao na yon kasi gusto mong may maibalik sa'yo. Pero sana naman, sa mga taong mamahalin natin, itong mga tao na to, if marunong ding magbalik ng pagmamahal kasi mahal ka rin nila. And we all deserve that kind of love. That kind of love na hindi lang ikaw ang nagbibigay, kundi natatanggap mo, nararamdaman mo. Ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukuan kahit mahirap. Alam ko naman na ang daming relationship, kahit kami, dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay. Sobrang daming challenges ng buhay, hindi mo na actually alam kung anong uunahin mo doon. And isa sa mga pinakamahirap na challenge talaga is yung kayong dalawa na mismo yung hindi magkaintindihan. Kasi 'di ba sa relationship, kung magkaroon man kayo ng ibang mga problems like financial o kaya naman problem niyo sa kapitbahay, madali ninyo yung mariresolve as long as you are together, you understand each other, hawak kamay kayo na hinaharap ninyo yung mga ganong sitwasyon. Madali yun kaya nyo yung lagpasan. Pero alam nyo yung mahirap, yung kayo na mismo yung may problema sa isa't isa. And what I will always say is this: please habaan natin yung PC natin at pasensya natin pagdating doon sa karelasyon natin. Kasi alam nyo, nakakapanghinayang din. Nakakapanghinayang yung relasyon na ilang beses nating nilaban. Nakakapanghinayang yung mga masasayang memories. Nakakapanghinayang yung mga efforts ninyo sa isa't isa, especially if you have children na umaasa sa inyo, 'di ba? Kaya nga, sa abot ng inyong makakaya, do everything to fix the relationship. But at the same time, I'm not also asking you to stay in a toxic relationship. We have to be wise in choosing what is right. So again, kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, hindi laging break up agad, hindi laging suko agad, kasi ang tunay na pagmamahalan, doon mo napapatunayan sa mga oras na dapat kayong magdamayan. Paprangkahin kita bilang isang babae. Ang isang babae, kapag binlock ka na, kapag hindi ka na kinommunicate, at hindi na nagparamdam sa'yo, ayaw niya na. That's the end of it. Kasi yung mga lalaki, pag hindi yan nagparamdam, normally babalik, may chance pang bumalik yan kasi ganun lang naman yung mga lalaki. Pero yung mga babae, naku sa ugali ng mga babae, pag hindi na yan nagparamdam, pag binlock ka na niyan, malamang sa malamang, ayaw niya na sa'yo. Dalawa lang yan. Ayaw niya na sa'yo dahil may iba na siya, o ayaw niya na sa'yo kasi ayaw niya lang talaga sa'yo. I need to tell you this, frankly, ayoko nang pabulaklakin. Pero ayaw niya na sa'yo. And I think you need to move on from that. Also, kung paano ko sinasabi sa mga babae na bigyan nyo ng value yung sarili nyo, sinasabi ko rin ngayon sa'yo at sa lahat ng mga kalalakihan, bigyan nyo rin ng value yung sarili ninyo. A person can love you, but not fight for you. Pwede ka palang mahalin ng isang tao, pero hindi kanya kayang ipaglaban. Aray, ang sakit! Ba't ganon? Ako yung unang tinatamaan. Pwede kang mahalin ng isang tao, pero hindi kanya kayang ipaglaban.
Di ba may mga ganong tao sa buhay natin? Alam naman nating mahal tayo. Kasi ramdam din naman talaga natin kapag mahal tayo, hindi ng isang tao eh. Wag din naman natin i-disregard at wag din naman natin isa walang bahala yung pagmamahal ng iba sa atin. Pero yung iba talaga, hanggang dun lang eh. Hanggang mahal lang kita, pero hindi yung I will fight for you. Diba? Apakasakit. Sobrang sakit nun. Kasi ine-expect natin na yung mga taong mahal tayo is kaya tayong ipaglaban. Kasi that's the power of love. Pumili kayo ng isang lalaki or isang babae na pasensyoso, pasensyosa, kayang magpigil, kayang magtimpi, yung kaya nilang pag-usapan yung mga bagay-bagay, kaya nilang i-communicate ng maayos, hindi yung mga tao na sa konting kibot lang galit agad. Kasi kawawa ka kapag ganun yung napangasawa mo, kawawa ka kapag ganun ang naging jowa mo, na laging galit sa mundo kasi mahahawa at mahahawa ka sa kanya. And isa pa, your joy will also be stolen. Mananakaw din sa'yo yung joy mo eh. Yung minsan pagising mo sa umaga, masaya ka naman. May mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Tapos pag na-meet mo siya, biglang nawawala yung saya na yun, tapos napapaligtan ng galit. Kaya nga importante talaga that we find a person na magaan kasama. Pero yung mga taong magagalitin sa mundo at maraming mga dinadamdam, parang maraming hugot, red flag yan. Yung mga ganong tao, hayaan mo muna silang gumaling sa sarili nila. Kesa papasukin mo sila sa buhay mo at ikaw ang pagbuntungan ng galit nila. Breakups are blessings. Kaya wag kayong matakot mawala yung mga taong tinatanggal sa buhay natin. Patunay lamang yon na may mas nakalaan para sa atin. Yes, masakit. Oo, nakakawasak, pero hindi mo pa katapusan. Minsan kasi kailangan mong dumaan sa pinakamasasakit para makita mo yung pinakamakabubuti para sa iyo. At hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan. Minsan yun ang sagot sa mga dasal mo na, Lord, alisin mo na yung hindi para sa akin. Kasi kung hindi ka iniwan, baka hanggang ngayon hawak ka pa rin ng hawak sa maling tao. Kung hindi ka nasaktan, baka hindi ka natuto. At kung hindi ka bumitaw, baka hindi mo nakilala ang tunay mong halaga. Kaya huwag kang matakot sa the end. Kasi kadalasan, doon nagsisimula yung mas magandang chapter. After the heartbreak comes healing. And after the loss comes freedom. At pagkatapos ng mali, may tamang darating. Breakups are not failures. They are redirections. Blessings in disguise. At kapag natutunan mong tanggapin yon, mas mabilis mong makikita kung gaano ka kamahal ni Lord. Kasi tinatanggal niya ang mga bagay at taong hindi para sa iyo, kundi para sa ikabubuhay mo. So remember, breakups are the beginning of breakthrough. Blessing yan. I know hindi natin makita ngayon, malabo sa ngayon, nakakaiyak sa ngayon, nakakawasak sa ngayon. Pero talagang minsan kailangang i-allow yan ni Lord na mangyari sa buhay natin para mas makilala natin yung lakas natin, para maging malaya tayo, para matutunan natin talaga kung paano ang totoong pagmamahal at para makawala tayo sa mga kumukulong sa atin nang hindi natin napapansin at hindi natin talaga nalalaman. Hindi natin ma-appreciate ngayon, yes. But I believe time will come, magpapasalamat ka dahil yung akala mong heartbreak na meron ka is the biggest blessing pala na dumating sa iyong buhay. Normal lang ang pabago-bago sa relasyon. Ang hindi normal ay yung nagkakaroon ka ng bago habang in a relationship pa. Kung mahal mo talaga, you don't replace. You rebuild. Hindi mo iniiwan, inaayos mo. Normal lang naman kasi talaga ang pabago-bago sa relasyon. I mean, kung may mga mood swings, may mga pag-aaway, may kilig dati, ngayon wala, that's normal. Pero, ang hindi normal ay yung pabago-bago, yung pinakikilig. Remember, hindi excuse ang boredom. Hindi dahilan ang nagbago na siya para maghanap ng kapalit. Pamangkims, tandaan ninyo that loyalty is tested not when everything is sweet and easy, but when things get tough and complicated. Kung mahal ka niya, hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Kasi sa puso niya, ikaw pa rin ang pipiliin niya kahit mahirap. Love is about consistency. Hindi perfect,
pero dapat totoo. Hindi papalit-palit kasi hindi ka kapalit-palit. So, what I mean to say is, sa isang relasyon, normal lang na may mga pagbabago. There is one constant thing in the world and that is change. Pero ang hindi normal, pabago-bago tayo ng kinukomfort, pabago-bago tayo ng mga pinakikilig, pabago-bago tayo ng mga chinachat, pabago-bago tayo na binibigyan ng commitment, pabago-bago tayo ng mga ina-admire. Hindi normal po yun. Kailangang maging loyal po tayo sa isang relasyon. Lalong-lalo na kung yung tao na yon is very loyal sa'yo. In short, let us not normalize loving multiple people all at the same time. Huwag nating i-normalize na pwede kang magmahal at magpakilig ng maraming tao, papalit-palit at sabay-sabay. Kasi hindi kailanman yon magiging normal. Hindi yon tama. At kung kayo naman ay nasa isang relasyon na kung saan sinasabay kang mahalin kasama ang iba, number 2 ka, number 3 ka, o kaya naman ikaw yung number 1 pero may number 2, may number 3. Huwag mo rin sanayin yung sarili mo na hanggang doon ka lang. Kasi hindi po ganun ang totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay kaya kang maging only one ng totoo at hindi pinapalit-palitan. Kahit gaano ka pa kamahal ng isang tao, kung lagi mo naman siyang binabalewala, darating ang araw mapapagod at mapapagod siya sa'yo. Hindi sapat ang salita kung kulang sa gawa. Pamangkims, tandaan nyo, love is not just about saying I love you o mahal kita over and over again. Kasi kahit gaano kalalim ang pagmamahal, kung paulit-ulit mong ipaparamdam na hindi siya importante, unti-unti rin yung mauubos. Minsan kasi iniisip natin na, mahal naman ako nito. Kaya kahit anong gawin ko, maiintindihan niya. Pero hindi ganun eh. Tao rin siya. Marunong mapagod, marunong magsawa. At pag naubos na yung effort and patience niya, kahit gaano ka pa niya kamahal noon, matututunan din niyang piliin naman ang sarili niya. Love is not about taking someone for granted. Dapat may respeto, effort, and consistency. Kung gusto mong tumagal ang relasyon, huwag mong iparamdam na one-sided lang ito. Kasi sa huli, kahit gaano ka pa niya kamahal, kung wala na siyang peace, pipiliin niyang umalis. So this is a warning for everyone who has been receiving so much love from people na bigay todo sa inyo. Tapos kayo, binabaliwala nyo lang. Alam nyo, ang tao may hangganan, ang tao napapagod. Even our physical body needs rest. Sana wag dumating yung panahon na mapagod na siya sa'yo kasi hindi mo naman pinapahalagahan yung binibigay niya sa'yo. May sukdulan, may ending ang isang tao. Wag natin hayaang dumating siya sa punto na yon na bumitaw na siya. Kasi kapag bumitaw na siya, baka tuloy-tuloy na yon. Wala nang chance na ma-revive yung relasyon ninyo. Kasi in the very first place, may pagkakataon kang pahalagahan siya pero hindi mo ginawa nung mga oras na nandyan pa siya. So, pahalagahan po natin